Narinig mo na bang isipin kung paano ang isang simpleng kilos ay makapagbabago ng mga buhay? Isipin mo ang isang batang lalaki na may 8 taon, naglalaro ng walang alalahanin sa parke, na nagpasya na bigyan ng sandwich ang isang lalaki na tila nasa kagipitan. Ang inosenteng aksyon na ito ay maaring isang simpleng kwento. Ngunit, ilang araw matapos iyon, kumatok ang pulis sa pintuan ng bahay ng bata, dala ang mga balitang magbabago sa lahat. Ang tila isang pagkilos ng kabaitan ay nagiging isang kwentong puno ng mga liko, na nagpapakita ng sakit at pakikibaka ng isang lalaking naghahanap ng katubusan. Maghanda ka upang makilala ang isang kwento na nagtuturo sa atin na ang bawat kilos ng kabaitan ay maaring maging susi sa pagbabago, hindi lamang sa buhay ng iba, kundi pati na rin sa atin. Samahan mo akong tuklasin kung paano ang habag ay makapagbibigay liwanag sa mga pinakamadilim na daan. Si Ivan ay may 8 taon lamang, ngunit nagdadala siya ng isang kadalisayan at kabaitan na mahirap baliwalain. Para sa kanya, ang mundo ay isang lugar na puno ng mga misteryo at maliliit na himala, at ang parke malapit sa kanyang bahay ay ang kanyang paboritong teritoryo ng pagsisiyasat. Tuwing hapon, pagkatapos ng paaralan, dinala siya ng kanyang ina, si Maria, sa parke, kung saan siya ay tumatakbo ng malaya, na may mga paa na walang sapin sa malambot na damo at ang hangin ay naglalaro sa kanyang buhok. Ang parke ay isang enchanted refuge, isang espasyo kung saan ang bawat puno, bawat palumpong, at bawat nakatagong sulok ay tila nag-anyaya sa kanya na tuklasin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Mayroong isang espesyal na bagay sa lugar na iyon na nagpapaalam kay Ivan na siya ay nasa bahay, parang ang bawat puno at bawat piraso ng lupa ay kanyang mga kaibigan. Gustong-gusto niyang umakyat sa mga mataas na puno, mag-swing sa mga laruan, at habulin ang mga paru-paro na lumilipad na parang maliliit na piraso ng kasyahan. Sa kanyang ngiti na kumikislap, siya ay umiikot sa bilog, na walang pakialam sa mundo sa labas. Ang bawat dahon na nahuhulog mula sa isang puno, bawat ibon na dumarapo malapit sa kanya, lahat ay nakakaakit ng kanyang atensyon at nag-udyok ng kanyang paghanga. Si Ivan ay may isang mausisa at masigasig na pagtingin, laging nakatuon sa kanyang paligid, parang isang maliit na mananaliksik na naghahanap ng mga bagong tuklas. Ngunit ang talagang nagpapabukod tangi sa kanya, ay ang kanyang kakayahang makita ang mga tao sa isang naiibang paraan. Habang ang ibang mga bata ay abala lamang sa kanilang mga laro, si Ivan ay nagmamasid sa mga dumadaan sa parke. Hindi niya nakikita ang mga mukha lamang. Nakikita niya ang mga kwento. Umupo siya sa isang bangko at, gamit ang kanyang matalas na pananaw, nagagampanan niyang mahuli ang mga damdamin ng mga tao sa paligid. Para sa kanya, bawat ngiti, bawat luha, bawat ekspresyon ay nagsasalaysay ng isang natatanging kwento, at siya ay nararamdaman na tinutukso na maging bahagi ng mga ito. Itinuro ng kanyang ina na, sa likod ng bawat kwento, maaring may pagkakataon na maging mabait. Si Maria ay isang babae na may magandang kaluluwa, na ang puso ay umaapaw ng empatiya. Mula sa pagkabata, itinanim niya ang buto ng kabaitan sa puso ni Ivan, na pinapangalagaan sa kanya ang isang pakiramdam ng sosyal na responsibilidad at isang malalim na koneksyon sa kapwa. Laging tingnan ang iba ng may pagmamahal, anak, sinabi niya habang yakap-yakap siya ng may lambing. Hindi lahat ay may kung ano ang meron tayo, at ang kabaitan ay isang bagay na hindi kailanman nagkakahalaga, ngunit napakalaking halaga. Ang mga salitang ito ay umuukit sa isip ni Ivan, hinuhubog ang kanyang pagtingin sa mundo at sa kanyang papel dito. Siya ay nakikinig ng mabuti, sumisipsip ng bawat aral at nangangarap na gumawa ng kaibahan, kahit sa maliliit na bagay. Habang tumatakbo siya sa parke sa araw na iyon, siya ay nakaramdam ng isang simpleng kagalakan, walang alalahanin, na parang ang araw mismo ay nagliliwanag sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga magagaan na hakbang at ang kanyang mga nagliliwanag na mata ay sumasalamin sa inosenteng pananaw ng isang bata na nakakita pa ng mundo na may pag-asa at kabaitan. Si Ivan ay naniniwala na bawat kilos, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang araw ng ibang tao. Naalala niya ang kanyang ina na laging nagsasabi sa kanya, huwag kailanman maliitin ang epekto ng isang magandang gawa. At sa ganitong paraan, nagsimula siyang maunawaan na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa mga materyal na bagay,
kundi sa kakayahang humawak ng buhay ng mga tao sa kanyang paligid. At sa espiritu ng kabaitan at pagkamausisa na iyon, sa espesyal na hapon, naharap si Ivan sa isang sandali na hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng isang tao na, hanggang sa oras na iyon, hindi niya inaasahan na makatutulong siya. Habang si Ivan ay tumatakbo sa parke, ang kanyang atensyon ay nahatak sa isang bagay na tila hindi pangkaraniwan. Nakasalalay sa isang bangko, medyo malayo sa ibang tao, ay isang lalaki na tila nagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga damit ay luma, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang tingin ay nawala sa isang malayong punto, na parang ang makukulay na tanawin ng parke ay hindi siya nahahawakan. Ang araw ay maliwanag, pinapagalaw ang mga dahon ng mga puno sa mahinang simoy ng hangin, ngunit para sa lalaking iyon, tila ang mundo sa paligid ay naging isang kulay-abong lugar na walang buhay. Si Ivan ay huminto ng sandali, nagmamasid gamit ang kanyang malalaking mausisang mata, na sumasalamin hindi lamang sa inosensya ng pagkabata, kundi pati na rin sa isang malalim na empatiya. Mayroong isang bagay sa hitsura ng lalaki na tila naiba mula sa mga matatanda, na kadalasang nakikita niya dito. Siya ay pagod, hindi lamang pisikal, kundi sa isang mas malalim na paraan, halos parang nalimutan na ang sariling ngiti. Hindi alam ni Ivan kung ano ang nangyari sa lalaking iyon, ngunit mayroong isang bagay sa loob niya na nagsasabi na kailangan niyang maunawaan. Habang ang ibang mga bata ay tumatawa at naglalaro sa paligid, ang bata ay nakaramdam ng isang tahimik na koneksyon, parang ang lalaki ay tumatawag ng tulong sa isang paraan na tanging ang purong puso ng isang bata ang makakaunawa. Kahit na hindi siya lubos na nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng pagod na iyon, ang puso ni Ivan, na laging handang tumulong, ay nagsimulang bumagso ng mas mabilis. Alam niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Ang kabaitan ang nagbibigay sa atin ng pagkatao. Ivan, huwag kailanman mag-atubiling gumawa ng mabuti, kahit na maliit. Ang boses niya ay umuukit sa kanyang isip. Isang mapagmahal na eksyo na nag-udyok sa kanya na kumilos. Kaya't, sa isang likas na paraan, tiningnan niya ang sandwich na kanyang dala, na maingat na nakabalot sa kanyang mga kamay. Ang sandwich, na dati ay tila isang solusyon para sa kanyang sariling gutom, ngayon ay tila walang halaga kumpara sa pangangailangan ng lalaking hindi kilala. Ang gutom na dati niyang naramdaman ay nawala sa harap ng pangangailangan na tumulong sa isang taong tila nawala. Naalala ni Ivan na, sa likod ng bawat mukha, ay may isang kwento, at determinado siyang maging bahagi ng kwento ng lalaking iyon. Nang walang masyadong pag-isip, si Ivan ay lumapit sa bangko kung saan ang lalaki ay naroon. Ang kanyang mga hakbang ay magagaan, ngunit ang kanyang puso ay bumubuhos ng determinasyon at tapang. Alam niyang isa lamang siyang bata, ngunit naniniwala siya na ang kabaitan ay walang edad. Nang siya ay nakarating sa malapit, napansin siya ng lalaki. Ang kanyang mga mata, na dati ay malayo, ay tumingin sa bata na may halo ng sorpresa at pagkausisa, na parang hindi siya sanay na makatanggap ng tunay na atensyon. Si Ivan, sa kanyang mahiyain at tapat na ngiti, inabot niya ang sandwich sa lalaki. Gusto mo? Tanong niya, na may simplisidad na tanging isang bata ang maaring magkaroon. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig, na may purong hangaring talagang tumulong, nang walang inaasahang kapalit. Tumitig ang lalaki sa sandwich at sa isang sandali, natigil siya, hindi alam kung paano tumugon. Para bang ang maliit na kilos na iyon ay nagwasak sa isang hindi nakikitang hadlang, isang peder ng pag-isa na kanyang itinayo sa paligid niya. Nag-atubili siya, ang kawalang paniwala ay nakapinta sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos, parang may ilaw na lumitaw sa loob niya, iniunat ng lalaki ang kanyang nanginginig na mga kamay at tinanggap ang sandwich. Halos hindi makapaniwala na ang isang bata, isang ganap na estranghero, ay maaring maging ganoon kamapagbigay. Salamat, bata, sabi niya, na may boses na magaspang at halos hindi marinig, ngunit puno ng pasasalamat. Mayroon ding nakatagos na damdamin sa kanyang mga salita, isang pagkilala na, sa maikling sandaling iyon, may nagmamalasakit sa kanya. Muling ngumiti si Ivan, isang ngiti na kumikislap sa liwanag ng kabataan, nang hindi na nagsasabi pa ng anuman. Ang kilos mismo ay nagsabi na ng lahat. Para kay Ivan, ang kabutihan ay isang universal na wika,
at naramdaman niyang nakagawa siya ng mahalaga. Habang pinapanood ang lalaki na nagsimulang kumain ng sandwich, isang maliit na kislap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ng lalaki, at napagtanto ni Ivan na, sa sandaling iyon, nagawa niyang maantig ang buhay ng isang tao sa paraang higit pa sa kanyang inaasahan. Habang tinatanggap ng lalaki ang sandwich gamit ang nanginginig na mga kamay, si Ivan ay nanatili roon, nakatayo, pinapanood siya sa loob ng ilang sandali. Ang liwanag ng araw ay bumabagsak sa mga dahon ng mga puno, marahang tumatama sa mukha ng lalaki, na ngayon ay nakatingin sa bata na may halong sorpresa at damdamin. Mayroon ding isang bagay sa kanyang tingin na hindi maipaliwanag ni Ivan, isang uri ng malalim na pasasalamat, halos masakit, na parang ang simpleng kilos na iyon ay muling nagbigay buhay sa isang apoy na matagal nang nawalang ningas. Ang sandaling iyon ay tila nakabitin sa oras, at, sa isang mahiwagang sandali, ang ingay ng parke at ang tawanan ng ibang mga bata ay naging isang malalayong eksyo. Ang lalaki, na sa kalaunan ay malalaman naming si Rafael, ay tila nasa bingit ng mga luha. Ang kanyang mga pagod na mata, nabibihag ng walang katapusang mga gabi, at mga karanasang nag-iwan ng kanilang mga marka, ay nakatagpo sa mga mata ni Ivan. Sa maikling sandaling iyon, hindi kinakailangan ang mga salita. Para bang, nang hindi nagsasalita, naintindihan nila ang isa't isa sa paraang hindi kayang gawin ng mga matatanda. Ang tingin ni Rafael ay nagsasalita ng isang kwentong puno ng sakit at pagkabigo, ngunit gayon din ng muling sumisibol na pag-asa. Hindi na niya kailangang sabihin kung gaano kahalaga ang sandwich sa kanya. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagsasabi na ng lahat. Para kay Ivan, sa lahat ng kanyang kabataan, ang simpleng kilos ng pagbabahagi ay naging isang bagay na marangal at makapangyarihan. Tumingin si Rafael sa sandwich sa loob ng isang sandali, parang nag-alangan na kainin ito. Halos parang nais niyang panatilihin ang regalong iyon ng mas matagal. Hinawakan niya ang balot gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, parang sinusubukan niyang i-record ang kilos na iyon sa kanyang alaala. Ang pag-aalangan na kumagat sa unang piraso ay isang halo ng kawalang paniwala at paggalang, isang pagkilala na ang kabutihan ay umiiral pa rin sa mundo, kahit na sa kalungkutan nito. Nang sa wakas ay kinagat niya ang unang piraso, isinara niya ang kanyang mga mata, tinatamasa hindi lamang ang pagkain, kundi pati na rin ang kilos na humipo sa kanyang kaluluwa sa isang hindi inaasahang paraan. Ang bawat kagat ay tila puno ng kahulugan, na parang ang bawat piraso ng sandwich ay nagpapasigla hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang pag-asa. Si Ivan, sa kanyang bahagi, ay muling ngumiti, isang simpleng at tunay na ngiti. Wala siyang inaasahang kapalit, walang mabigat na pasasalamat, sapagkat para sa kanya, ang kilos ng pagiging mabait ay ang tunay na gantimpala. Ang kasiyahan na naramdaman niya sa paggawa ng mabuti ay sapat na, at, habang pinapanood si Rafael na kumain, siya ay tila tinutupad ang isang espesyal na misyon. Walang higit pang mga salita, siya ay umiwas at bumalik sa kanyang paglalaro. Ang kanyang mga hakbang ay ngayon ay tila mas magaan, na para bang nasisiyahan siya sa pagsunod sa aral ng kanyang ina isang bises pa. Ang kalayaan na tumakbo at maglaro ay tila mas makulay. Ngayon ay punong-puno ng katiyakan na ang kabutihan ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay. Habang siya ay tumatakbo pabalik sa swings, si Rafael ay patuloy na nanonood sa kanya. Hawak pa rin ang sandwich sa kanyang mga kamay, na para bang ang maliit na batang iyon ay nagbigay liwanag sa kanyang araw sa paraang hindi niya kailanman naisip. Ang simplisidad ng kilos ni Ivan ay nagdala ng mga damdaming matagal nang natutulog sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang parke, ang mga tao sa paligid, at ang tunog ng lungsod ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang tahimik na koneksyon sa pagitan ng lalaki at ng bata, isang hindi nakikitang ugnayan, ngunit hindi masisira, natatandaan sa mahabang panahon. Ito ay isang sandali na lumampas sa mga hadlang ng edad, karanasan, at mga hamon ng buhay, isang dalisay na sandali na nagbuklod sa dalawang kaluluwa. Bawat isa ay may dalang kanilang sariling laban, ngunit ngayon ay magkasama sa isang kilos ng kabutihan na maaring maging binhi ng isang bago at nakabubuong bagay. Naramdaman ni Rafael na, sa isang paraan, ipinakita sa kanya ng batang iyon na may liwanag pa rin sa mundo, na ang maliliit na kilos ay maaring magkaroon ng malalaking epekto. At habang umaalis si Ivan, ang lalaki ay gumawa ng tahimik na pangako sa kanyang sarili.
Hahanapin niya ang liwanag na iyon at susubukang makahanap ng kanyang sariling daan pabalik, na na-inspire ng hindi inaasahang kabutihan ng isang batang 8 taong gulang. Ang mga araw na sumunod sa pagkikita ni Ivan sa lalaki sa parke, ay parang kahit anong araw sa buhay ng isang batang 8 taong gulang. Siya ay bumalik sa kanyang routine ng paglalaro, pagtakbo, at paglubog sa kanyang imahinasyon, namumuhay sa bawat sandali na may isang intensyong tanging pagkabata lamang ang makapagbibigay. Ang parke, ang kanyang mga pakikipagsapalaran, at ang kumpanya ng mga kaibigan ay pumuno sa lahat ng kanyang isip. Ang kabutihang ipinakita niya ay kasing natural ng paghinga. Hindi nag-isip si Ivan tungkol sa epekto ng kanyang ginawa. Sa lalong madaling panahon, ang hapon na iyon sa parke ay naging isa na namang alaala sa maraming iba pa. Unti-unting nawawala sa kaalaman, parang dahon na dinadala ng hangin. Sa kanyang madaling ngiti at malayang espiritu, patuloy na nag-explore si Ivan sa mundo ng may kuryosidad. Sa bawat bagong tuklas, sa bawat punong umakyat siya o bagong laruan na sinubukan, naramdaman niya na siya ay isang tunay na adventurer. Sa kanyang kabataan, wala siyang ideya na nagbago siya ng araw ng isang tao, o na ang simpleng kilos ng pag-aalok ng sandwich ay maaring magkaroon ng malalim na epekto. Para sa kanya, tila lahat ay normal, ang parke ay nananatiling pareho, kung saan siya ay tumatakbo, at ang kanyang tahanan ay patuloy na naging kanlungan ng comfort na lagi niyang alam, puno ng init ng pamilya at pagmamahal mula sa kanyang ina, si Maria. Ngunit, isang tiyak na hapon ang darating na babasag sa routine na ito. Ang araw ay unti-unting nagtatago sa likod ng mga puno, binaboy ang kalangitan ng mga kahel at rosas na kulay, nang si Ivan ay umuwi pagkatapos ng isa pang araw ng paglalaro. Lahat ay tahimik, tulad ng karaniwan. Ang pamilyar na amoy ng lutong bahay ay pumapasok sa sala, sumasama sa amoy ng tinapay na inihahurno ni Maria sa oven. Umupo si Ivan sa sahig, napapalibutan ng kanyang mga laruan, habang ang banayad na tunog ng tawanan at usapan ay pumupuno sa kapaligiran ng katahimikan. Siya ay nalubog sa kanyang mundo ng kasiyahan, malayo sa anumang alalahanin, nang bigla, ang tunog ng kampana ay umuugong sa bahay, pinutol ang kanyang kasiyahan. Si Ivan, na abala sa kanyang mga laruan, ay halos hindi pinansin ang ingay, ngunit nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Tumingin si Maria sa bintana na may kaunting kuryosidad, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay agad na nawala nang makita kung sino ang nasa labas. Sa harap niya, 2 pulis na nakauniporme ang nakatayo, na may seryosong ekspresyon at matalas na mga mata. Ang bigat ng awtoridad na kanilang dala ay agad na pumuno sa tahimik na paligid ng bahay. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ni Maria, naramdaman na may mahalagang mangyayari, ngunit walang ideya kung ano ito. Si Ivan ba ay nasa bahay? Tanong ng isa sa mga pulis, na may magalang ngunit matatag na tono. Isang alon ng pagkabahala ang pumuno kay Maria. Ang mga pulis sa pintuan ay hindi kailanman magandang senyales, at agad na dumaan ang isang magulong kaisipan sa kanyang isip. Ano ang maring nangyari? Ano ang nais nila sa kanyang anak? Huminga siya ng malalim, sinusubukang manatiling kalmado, at sumagot, nandiyan siya. Ano ang nangyari? Si Ivan, na ngayon ay nakatutok sa kilos sa pintuan, ay iniwan ang kanyang mga laruan at lumapit na may kuryosidad. Nang makita ang 2 pulis, kumikislap ang kanyang mga mata sa gulat, ngunit hindi sa takot. Para sa kanya, ang presensya ng mga pulis ay palaging isang simbolo ng mga bayani, mga taong nariyan upang tumulong at protektahan. At sa mga sandaling iyon, siya ay lumapit sa kanyang ina, nag-isip kung may nakakabighaning mangyayari. Nagpalitan ng mabilis na tingin ang mga pulis, parang pinipili ang tamang mga salita. Isa sa kanila, na napansin ang kabataan ng bata, ay yumuko upang makapantay kay Ivan at, na may ekspresyon na pinagsasama ang kabaitan at seryosidad, ay nagsalita, "Kumusta, Ivan? Alam kong maaring hindi mo na matandaan, pero ilang araw na ang nakakalipas, nakilala mo ang isang lalaki sa parke, di ba?" Si Ivan, na ang alaala ng pagkikita ay sariwa pa, ay tumango. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-alala sa sandwich na inaalok niya. Wala siyang kaalaman sa pangalan ng lalaki, ngunit ang magandang pakiramdam na naranasan niya noong araw na iyon ay bumalik ng buo sa kanyang isipan. "Naalala ko," sagot niya,
na hindi pa rin naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Lalong nababahala ang ina ni Ivan, nararamdaman na mayroong mangyayari, ngunit walang ideya kung paano o bakit ang kanyang anak ay nasangkot. Tumingin siya sa mga pulis, umaasang ipapaliwanag nila ang dahilan ng kanilang pagbisita. Ang kanyang puso ay masikip sa pagkabahala at inaasahan. Pagkatapos, nagpatuloy ang pulis, maingat na pinipili ang bawat salita. Parang sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay na sensitibo sa isang bata na hindi pa alam kung ano ang maaring dalhin ng mundo. Well, Ivan, ang lalaking iyon, siya ay dumadaan sa napakahirap na panahon. Ang iyong ginawa ay napakahalaga para sa kanya, higit pa sa iyong may isip. At dahil dito, nandito kami ngayon. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, punong-puno ng misteryo at sorpresa. Si Maria ay nakakunot ang noo, sinusubukang intindihin ang lalim ng sitwasyon, habang si Ivan ay nakatingin lamang, kuryos, hindi alam na ang kanyang kabutihan ay nagpasimula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng sandwich. Ang maaring tila isang trivial na kilos sa mata ng isang bata, ay malapit nang magbukas sa isang kwento ng pagbabago, pag-asa, at muling pagtuklas, na nag-ugnay ng mga kapalaran sa mga paraang hindi kailanman maisip ni Ivan. Ang mga pulis, sa kanilang seryosong mga ekspresyon, ay nagpatuloy sa pag-usap, at si Ivan, na medyo naguguluhan pa, ay nagsimulang mapagtanto na may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagkikita sa parke. Ang pulis na nagsasalita, na may mahinahong tono, ay nagtanong kay Ivan tungkol sa kanyang mga alaala tungkol sa lalaki. Si Ivan, na inosente at hindi naunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay nagsimulang ilarawan ang nangyari. Nakaupo siya sa bangko at mukhang labis na malungkot. Nakita kong wala siyang pagkain, kaya ibinigay ko sa kanya ang aking sandwich. Ipinaliwanag ni Ivan, na may katapatan na tanging isang bata ang mayroon. Mukhang labis siyang nagpapasalamat. Pinagmamasdan ng ina ni Ivan, si Maria, ang bawat galaw, isang halo ng pag-aalala at pag-curiosity na nakasulat sa kanyang mukha. Nagpalitan ng sulyap ang mga pulis at isa sa kanila, na may maseryosong tono, ay nagsabi, "Nagbigay ka ng isang napakabuting bagay, Ivan. Ang kilos na iyon ng kabaitan ay tunay na humaplos sa puso ng lalaking nakilala mo. Ngunit kailangan naming sabihin sa iyo ang higit patungkol sa kanya." Tumaas ang tensyon sa silid. Si Ivan ay lubos na nakatuon, nakikinig ng mabuti. Nagpatuloy ang pulis, ang kanyang boses ay matatag, ngunit magalang. Ang pangalan niya ay Rafael. At, bagaman nakita mo lamang ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay, mayroon pang mas marami sa kanyang kwento. Si Rafael ay isang lalaking hinahanap ng pulisya. Tumakas siya mula sa bilangguan ilang taon na ang nakalipas matapos maparusahan sa isang kaso ng pagnanakaw. Ang mga salita ng pulis ay umuugong sa silid na parang tahimik na kulog. Namula ang mga mata ni Ivan, ang kanyang puso ay bumibilis. Paano ang isang tao na kanyang itinuturing na labis na malungkot at nag-isa ay maaring sangkot sa isang ganitong seryosong bagay? Si Rafael, na may pagod na tingin at ang ngiti ng pasasalamat, ay tila napakalayo mula sa imahen ng isang kriminal. Ngunit, paano iyon? Hindi siya mukhang masamang tao. Gutom lang siya. Tugon ni Ivan, ang kanyang inosensya ay nagniningning sa bawat salita. Para bang sinusubukan niyang unawain ang isang mundong walang kahulugan. Ang ina ni Ivan, naguguluhan, ay hinawakan ang braso ng kanyang anak, sinisikap na iproseso ang impormasyon. Napansin ng pulis ang pagkalito, kaya't siya ay nagpause. Pinapayagan ang kanyang mga salita na umuugong. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Si Rafael ay hindi lamang isang kriminal, Ivan. Ang kanyang buhay ay komplikado. Maaring siya ay nagkamali, ngunit ang ginawa mo, ang pag-alok ng sandwich, ay maaring nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Ang kabaitan na ipinakita mo ay isang liwanag sa madilim na lugar. Ang totoo ay, matapos siyang tumakas, siya ay namuhay sa kalye, nakikipaglaban para mabuhay at, sa isang paraan, nawawala sa daan. Nakikinig ng mabuti si Ivan, sinusubukan na maunawaan ang bawat salita. Ang sinasabi ng pulis ay isang mundong hindi niya pa nakikita. Si Rafael ay hindi lamang isang taong walang tahanan, siya ay isang tao na hinarap ang mga hamon at, sa isang paraan, naligaw mula sa lipunan. Nagsimula ng maunawaan ni Ivan na, sa ilang pagkakataon,
ang mga tao ay hindi lamang tinutukoy ng kanilang mga pagkakamali, kundi pati na rin ng kanilang mga kwento. Ang pag-usap, na puno ng komplikasyon at damdamin, ay nag-iwan kay Ivan na nagmumuni-muni. Hindi siya mapigilang isipin kung ano ang mangyayari kay Rafael ngayon na natagpuan siya ng pulis. Napansin ng pulis ang pag-aalala sa mga mata ng bata, kaya't nagpasya siyang magbigay ng kaunting pag-asa. Kailangan naming matulungan mo kaming mas maunawaan si Rafael. Ang iyong kabaitan ay maaring nag-udyok sa kanyang buhay sa paraang maaring magbago ng lahat. Handa ka bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa kanya? Nag-atubili si Ivan, ngunit sa kalaunan ay napagtanto niyang may mahalagang dapat ibahagi. Nais niyang malaman ni Rafael na kahit sa gitna ng lahat ng paghihirap, maaari pa ring magkaroon ng sinag ng pag-asa. Siya ay nasa gitna ng pagsagot, nang ang kanyang isipan ay pinuno ng bagong damdamin, isang halo ng kalungkutan at pag-asa, ng kabaitan at hamon. Habang patuloy ang pag-uusap, si Ivan ay nakaramdam ng higit na pagkakaugnay kay Rafael kaysa dati. Ngayon ay naunawaan niya na sa likod ng bawat kwento ng sakit at pakikibaka, ay may potensyal para sa pagtubos, isang pagkakataon para sa pagbabago. Ang silid ay napuno ng isang tensyonadong katahimikan matapos ang pagbubunyag tungkol kay Rafael. Ang puso ni Maria ay nahahabag, umupo siya sa mesa, ang kanyang isipan ay umikot na parang karusel. Alam niyang pinalaki niya ang kanyang anak na may matibay na mga halaga, tinuruan siyang maging mabait at mag-alaga sa iba. Ngunit ngayon, nagtanong siya, at kung ang kabaitang ito ay naglagay sa kanya sa panganib? Ang tingin ni Ivan, inosente at mausisa, ay sumasalamin sa kadalisayan na lagi niyang ninais, ngunit pati na rin ang kahinaan na dulot ng kabataan. Ang mga pulis, napansin ang kanyang pag-aalala, ay sinubukang pasimplihin ang tensyon. Ang kilos ng iyong anak ay kahanga-hanga, Ginoo. Ang kabaitan ni Ivan ay hindi lamang humaplos kay Rafael, kundi tinulungan din kaming matukoy siya. Ang katotohanan ay, kahit na ang mga nagkakamali ay maaring maapektuhan ng maliliit na kilos ng pagmamahal, samantalang si Ivan ay nakikinig ng mabuti. Siya ay nalilito, sinusubukang ipagsama ang mga piraso. Paano ang kanyang simpleng kilos ng pagbabahagi ng sandwich ay maaring magkaroon ng ganitong mahalagang papel sa isang malaking bagay? Naimagine niya si Rafael, nakaupo sa bangko ng parke, at nakaramdam siya ng halo ng empatiya at pag-aalala. Para sa batang iyon, si Rafael ay hindi lamang isang taong hinahanap. Siya ay isang tao na, sa isang sandali, ay nakilala ang kabaitan. Ipinaliwanag ng mga pulis na, matapos ang ulat tungkol sa pagkikita ni Ivan kay Rafael, sila ay pumunta sa parke upang magsaliksik. Sa pamamagitan ng iyong kilos, nakakuha kami ng mga pahiwatig na nagdala sa amin sa kanya. Ngayon, siya ay nasa kustodiya na muli. Ngunit ang iyong kabaitan ay maaring magbukas ng bagong pinto para sa kanyang buhay, sabi ng isa sa mga opisyal, na sinisikap na iparating ang mensahe ng pag-asa. Ngunit hindi mapigilan ng ina ni Ivan ang pag-aalala. Ano ang mangyayari sa kanya ngayon? Si Rafael ay dumaan sa maraming bagay at, kahit na ganoon, tila kailangan pa rin niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang kanyang pag-aalala ay nadarama, at tiningnan niya si Ivan, na tahimik, nawawala sa kanyang mga iniisip. Mahihirap sabihin, tugon ng pulis na may malasakit. Ang alam namin ay ang lahat ay may karapatan sa ikalawang pagkakataon. At ang ginawa mo, Ivan, ay maaring maging unang hakbang upang makatagpo si Rafael ng ibang landas. Nagpatuloy ang pag-uusap, na may mga pulis na tinalakay ang mga susunod na hakbang. Si Ivan ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang puso ay puno ng mga tanong. Ano ang mangyari kay Rafael? Maaari ba siyang magbago? Mayroon bang paraan upang matulungan ang lalaking iyon na, sa isang sandali, ay naging mahalaga sa kanyang buhay? Enquanto ang mga pulis ay naghahanda ng umalis, isa sa kanila ay humarap kay Ivan. Mayroon kang malaking puso, bata. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang gawa ng kabaitan. Minsan, ang maliliit na aksyon ay maaring magdulot ng napakalaking epekto. Ang ina ni Ivan, kahit na nag-alala, ay nagsimulang magmuni-muni tungkol sa lakas ng kabaitan. Ano ang maaring naging simpleng kilos ng isang bata, ay naging manipis na linya sa pagitan ng pagtubos at pagkawala. Tumingin siya sa kanyang anak,
hinahangaan ang kanyang kawalang sala, ngunit nagtataka kung paano nila dapat harapin ang mga implikasyon ng lahat ng ito. Noong gabing iyon, habang si Ivan ay naghahanda ng matulog, hindi niya maalis sa isip si Rafael. Ang ideya na ang kanyang aksyon ay may malaking papel sa buhay ng ibang tao, ay nag-iwan sa kanya ng pagkamangha. Naalala niya ang tingin ng pasasalamat na natanggap niya, at kung paano ang isang simpleng sandwich ay may kapangyarihang kumonekta sa dalawang buhay sa isang napaka-inaasahang paraan. At sa sandaling iyon ng pagninilay-nilay, nagpasya siyang, anuman ang mangyari kay Rafael, nais niyang gumawa ng higit pa. Nais niyang maunawaan kung paano siya makakatulong, hindi lamang kay Rafael, kundi sa iba pang tao na maaring dumaranas ng mga pagsubok. Ang maliit na spark ng pag-asa ay nagsimulang magliyab sa loob niya. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga, hindi lamang para kay Ivan, kundi para sa lahat ng kasangkot sa kwentong ito. Ang mga susunod na mangyayari ay magiging aral hindi lamang para sa bata, kundi para sa kanyang ina at kay Rafael, na ang buhay ay malapit ng magbago. Habang ang mga ilaw ng interogasyon ay nagliliwanag sa mukha ni Rafael, umupo siya sa isang silya. Ang kanyang ekspresyon ay nag-ugnay ng kawalang katiyakan at isang bagong ningning ng pag-asa. Ang mga pulis, maingat, ay nakinig sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Alam na ang sandaling ito ay maaring maging simula ng pagbabago, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kasangkot. Nagsimulang magsalita si Rafael, ang kanyang boses ay medyo nanginginig, ngunit may determinasyon. Nang inaalok sa akin ng batang iyon, si Ivan, ang sandwich, mayroong isang bagay na gumising sa loob ko. Hindi ko kailanman natanggap ang ganitong simpleng at purong kilos ng kabaitan. Sa mga nakaraang taon, ang buhay ko ay pinangunahan ng mga pagsubok at maling desisyon. Sanay na akong tratuhin na may paghamak, na para bang wala akong halaga. Ang aksyon ni Ivan, na tila napakaliit para sa kanya, ay parang isang suntok sa tiyan para sa akin. Huminto siya, tumingin sa ibaba, parang naalala ang mga mahihirap na sandali na kanyang naranasan. Sa lahat ng mga taong iyon sa kalye, naging mapagkunwari ako. Iniisip na ang kabaitan ay isang bagay na hindi ko kailanman karapat-dapat. Ngunit ang tingin ng batang iyon, wala siyang takot na lumapit sa akin. Hindi niya nakita ang isang kriminal, nakita niya ang isang tao. Pinag-isipan nito kung sino talaga ako, at kung ano ang mga pinili kong gawin. Ang mga pulis na nakagiliw ay nagtatala ng bawat salita, kinikilala na, sa sandaling iyon, si Rafael ay nag-alis ng kanyang mga depensa, ipinapakita ang kanyang kahinaan. Ang buhay na pinili ko ay nagdala sa akin dito, ngunit mayroong isang bagay sa loob ko na nais magbago. Nais kong maging mas mabuti. Nais kong gumawa ng isang makabuluhang bagay, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga kahihinatnan ng mga ginawa ko sa nakaraan. Ang kabaitan ni Ivan ay nagpapaalam sa akin na, kahit gaano ako naligaw, may pag-asa pa rin para sa pagtubos. Ang pulis na nasa kanyang harapan, na nahahabag sa katapatan ni Rafael, ay nagtanong ng isang mahalagang tanong. Talaga bang handa kang sumuko at tanggapin ang mga kahihinatnan? Huminga ng malalim si Rafael, ang kanyang tingin ay mas matatag na ngayon. Panahon na para tumigil ako sa pagtakas. Nais kong sumuko, ngunit nais ko ring sabihin kay Ivan na siya ang nagbigay ng pagkakaiba sa aking buhay. Nais kong malaman niya na ang kanyang kabaitan ay hindi nasayang. Ang pagninilay ni Rafael ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Ang pag-usap na ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao na sumusuko sa pulis. Ito ay tungkol sa pagbabago, isang siklo ng kabaitan na nagsimula sa isang batang may mapagbigay na puso. Ang ideya na ang isang simpleng kilos ay maaring lumikha ng alon ng pagbabago at makaapekto sa mga buhay ay nagsisimula ng maisakatuparan. Habang ang pangkat ng pulis ay pinoproseso ang kanyang mga pahayag, iniisip na ni Rafael si Ivan. Nais niyang makahanap ng paraan upang magpasalamat sa batang iyon na, nang hindi niya alam, ay nag-alab ng apoy ng pag-asa sa kanyang puso. Ang pagnanais na makipag-ugnayan kay Ivan ay lumalakas, isang koneksyon na lumalampas sa sitwasyong kanilang kinaroroonan. Habang si Rafael ay nagmumuni-muni tungkol sa kanyang bagong landas, si Ivan, sa kanyang tahanan, ay patuloy na nahihirapang maunawaan kung ano ang lahat ng ito. Inalok niya ang isang sandwich, at ngayon ang buhay ng isang tao ay nagbabago.
Ano ang magiging buhay na ito para kay Rafael? Nagtataka ang bata kung may paraan upang ipagpatuloy ang pagtulong, upang maging bahagi ng prosesong ito ng pagbabago. At sa ganitong paraan, pareho silang, sa magkaibang mundo, ay handang harapin ang darating. Ang kilos ni Ivan ay nagpasimula ng isang hindi inaasahang paglalakbay, at ngayon ay oras na para kay Rafael na ipakita na ang mga tao ay maaring magbago, kahit na tila nawala na ang lahat. Ang hinaharap ay malapit ng magbukas, at ang kwento ng isang bata at isang lalaking naghahanap ng pagtubos ay magiging makapangyarihang testamento ng pag-asa at pagbabago. Sa maaliwalas na silid ng bahay ni Ivan, isang atmosfera ng pagmumuni-muni ang nakabitin sa hangin. Ang kanyang mga magulang, sina Ana at Roberto, ay umupo sa paligid ng mesa ng kusina, kung saan ang mga tira ng merienda ng hapon ay makikita pa. Ang amoy ng sariwang tinapay ay naroon pa, ngunit ang mas mahalaga ngayon ay ang mga salitang hindi nasasabi, ang mga emosyon na lumalabas habang sila ay nag-usap tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Hindi ko kailanman naisip na ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay maaring magkaroon ng ganitong epekto. Sabi ni Ana, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ivan, nagbigay ka ng sandwich sa isang tao na, sa pagkakataon, ay naligaw sa kanyang mga sariling pagpili. Ang ginawa mo ay higit pa sa pagpapakain sa isang tao. Nagbigay ka ng pag-asa. Si Ivan, na nakaupo sa isang maliit na upuan, ay tumingin sa kanyang ina na may malalaking mata na puno ng kuryosidad. Hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng sitwasyon, ngunit naramdaman niyang may nangyaring espesyal. Ngunit gusto ko lang tumulong, sagot niya. Ang kawalang malay ay nagniningning pa rin sa kanyang mga mata. Mukhang sobrang malungkot siya. Si Roberto, na pinagmamasdan ang kanyang anak na may pagmamalaki, ay nakialam. Minsan, anak, ang maliliit na bagay ang may pinakamahalagang halaga. Ang iyong kabutihan ay maaring naging ilaw na kailangan ni Rafael upang makita ang isang bagong posibilidad sa kanyang buhay. Gumawa ka ng pagkakaiba, kahit hindi mo alam. Kinuha niya ang kamay ni Ivan at hinawakan ito, isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Habang sila'y nag-uusap, ang ideya na ang isang napakaliit na kilos ay maaring magpasimula ng napakalaking pagbabago ay nagsimulang tumibay sa isipan nina, Ana at Roberto. Puno ng pag-asa ang puso ni Ana habang iniisip kung ano ang maaring mangyari kay Rafael ngayon na siya ay sumuko at naghahanap ng bagong buhay. Nakakaintriga isipin na, dahil sa iyo, Ivan, ang isang tao ay maaring handang magbago para sa mas mabuti. Pinapaniwalaan akong lahat tayo ay may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng iba, kahit hindi natin ito namamalayan. Ngumiti si Ivan, na naramdaman ang pagpapahalaga. Hindi niya kailanman naisip ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Gusto lang niyang maglaro at tumulong, ngunit ngayon, ang ideya na ang kanyang kabutihan ay maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto ay tila mahiwaga. Gusto kong gumawa ng mas maraming mabubuting bagay. Sigaw niya. Ang saya ay nagniningning sa kanyang mukha. Maaari akong tumulong sa ibang tao rin. Nagpatuloy ang usapan at sabay-sabay silang nagsimulang talakayin ang mga paraan upang makisangkot sa komunidad, tumutulong sa mga nangangailangan. Ang pagnanais ni Ivan na gumawa ng pagkakaiba ay lumalaki, at ang kanyang mga magulang, na nai-inspire ng pusong mapagbigay ng anak, ay nagpasya na suportahan siya. Naisip nila na mangalap ng pagkain, bisitahin ang mga kanlungan, o kahit mag-organisa ng isang kaganapan upang mangalap ng pondo para tumulong sa mga tao sa mahihirap na sitwasyon. Habang sila'y nagbabalak, isang banayad na ideya ang pumuno sa hangin. Ang pagbabago ni Rafael ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay isang aral tungkol sa kabutihan ng tao, isang inspirasyon para sa lahat sa paligid. Ang epekto ng pagkabukas ng loob ni Ivan ay umaabot sa kabila ng kanyang maliit na buhay, umaabot sa buhay ng kanyang mga magulang at, potensyal, sa buong komunidad. Ang tanawin sa sala ay nagpapakita ng bagong pananaw. Ang kabutihan ni Ivan ay hindi lamang nagtatanim ng binhi ng pagbabago sa buhay ni Rafael, kundi pati na rin ay nagtatanim ng diwa ng habag sa pamilya. Ang ideya na ang maliliit na aksyon ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago, ay umuugat sa kanilang mga puso, nagbubukas ng mga pintuan para sa isang hinaharap na puno ng posibilidad. At kaya, habang ang araw ay nagiging gabi,
napagtanto ni na Ivan, Ana, at Roberto na, sa ilalim ng lahat, ang kabutihan ay isang universal na wika. Sila ay handang magsimula sa isang paglalakbay ng pagbabago, pinag-isa ng paniniwala na ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, at na lahat tayo ay may kapangyarihang lumikha ng mas mabuting mundo. Habang ang mga araw ay nagiging linggo, ang kwento ni na Ivan at Rafael ay nagsimulang mag-intertwine sa buhay ng komunidad. Ang inosenteng kabutihan ng isang 8 taong gulang na bata ay umabot sa kabila ng parke, kung saan ito nagsimula, umaabot sa mga puso ng mga matatanda at bata. Ang mga usapan sa paligid ng mesa sa bahay ni Ivan ay hindi na lamang tungkol sa mga ginawa nila sa araw, kundi pati na rin tungkol sa kung paano sila maaring maging mga ahente ng pagbabago sa buhay ng iba. Si Ana at Roberto, na nai-inspired ng aksyon ng kanilang anak, ay nagpasya na lumikha ng isang proyektong pangkomunidad. Sama-sama, nag-organisa sila ng isang koleksyon ng pagkain at damit, pinagsasama ang mga kapitbahay at kaibigan sa isang sama-samang pagsisikap upang suportahan ang mga nahaharap sa hirap. Ang kaganapan, na tinawag na Mus Amigas, ay naging matagumpay. Hindi lamang ito pagkakataon upang tumulong, kundi pati na rin upang palakasin ang mga ugnayan, upang mas makilala ang mga kwento at laban ng mga tao na tila malayo. Si Ivan, ngayon ay isang maliit na leader sa kanyang komunidad, ay nakaramdam ng katuwang habang nakikita ang mga tao na nagkakaisa. Tinutulungan niya ang pamamahagi ng mga pagkain, palaging may ngiti sa kanyang mukha, na naalala si Rafael. Ang lalaking kanyang tinulungan ay kasalukuyang nasa isang rehabilitasyon na programa, naghahanap hindi lamang ng kanyang kalayaan, kundi pati na rin ng isang bagong landas. Ang pagbabago ni Rafael, kahit hindi agad, ay isang patunay ng epekto na maaring magkaroon ang kabutihan sa buhay ng isang tao. Ang mga liham ni Rafael, na ipinadala mula sa institusyon kung saan siya naroroon, ay tinanggap na may emosyon ng pamilya ni Ivan. Sinasabi niya kung paano ang maliliit na kilos ng kabutihan, tulad ng ginawa ni Ivan, ay nagdala sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ikinuwento niya ang kanyang mga plano na umalis mula sa bilangguan at muling simulan ang buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang maging isang tinik para sa mga nawawala pa. Si Ivan, habang binabasa ang mga liham na ito, ay napagtanto na ang kanyang aksyon ay nagpasimula ng alon ng mga pagbabago na lumampas sa kanyang pinaka-optimistikong inaasahan. Ang kwento ni na Ivan at Rafael ay kumalat sa kapitbahayan, na nag-udyok sa iba na magsanay ng kabutihan. Nagsimulang magkwento ang mga tao, tungkol sa kanilang sariling mga kwento, kung paano ang maliliit na kilos ng kabutihan ay nagbago sa kanilang mga buhay. At kaya, ang nagsimula bilang isang simpleng kilos sa parke, ay naging isang kadena ng habag na umabot sa lahat sa paligid. Ang koneksyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong, ito ay tungkol sa paglikha ng isang network ng suporta. Ang mga usapan sa paaralan ni Ivan ay nagsimulang isama ang mga paksa tungkol sa empatiya at pagkakaisa. Siya ay naging isang halimbawa para sa kanyang mga kaklase, hindi lamang dahil sa kanyang pagbibigay ng sandwich, kundi dahil sa kanyang pagkakapukaw ng apoy ng pagbabago, na kumakalat tulad ng isang banayad, ngunit makapangyarihang apoy. Ang pangmatagalang epekto sa buhay ni Ivan at ng kanyang pamilya ay naging mahalagang aral para sa lahat. Natutunan nila na ang kabutihan ay hindi lamang isang nag-isang aksyon, kundi isang paraan ng pamumuhay na maaring mag-transform sa buong komunidad. Si Ivan, na may pusong mapagbigay, ay naging simbolo ng pag-asa, na nagpapakita na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang gumawa ng mabuti, kahit na ang mundo ay tila komplikado at mahirap. Kaya naman, ang kwento ni na Ivan at Rafael ay patuloy na ikinukwento, isang walang katapusang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang makaapekto sa buhay ng iba, maghasik ng kabutihan sa isang mundong madalas na walang sapat nito. At, sa dulo, tayong lahat ay maaring maging pagbabago na nais nating makita, nagsisimula sa isang simpleng kilos ng kabutihan. Kung ikaw ay naantig sa kwento ni na Ivan at Rafael at nais pang makakita ng mga nakaka-inspire na kwento tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click ang subscription button at i-activate ang mga notifications upang hindi makaligtaan ang anumang nilalaman. At kung nagustuhan mo ang video, ay like ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan upang mas marami pang tao ang ma-inspire.
Salamat sa panonood.